Ang malupit na pagtakas ng mga bilanggo sa Alcatraz Prison. Matatagpuan sa isang malungkot na isla sa gitna ng San Francisco Bay ang Alcatraz Prison. Noong 1930s ang Alcatraz ay isa ng ipinagbabawal na lugar na napapaligiran ng malamig, maaalon na tubig ng Pasipiko, at ang pagtakas dito ay tila halos imposible. Ngunit, noong gabi ng June 11, 1962, tatlong mga high-profile na bilanggo ang nagtangkang tumakas sa isla ng Alcatraz, at sila ay nakatakas gamit ang isang bangka na ginawa nila mula sa mga ninakaw na kapote. Si Frank Lee Morris, ipinanganak noong September 1, 1926, ay isinilang sa Washington, D.C. Naulila sa edad na 11 years old dahil inabandona ng kanyang mga magulang. Siya ay nahatulan ng kanyang unang kasong kriminal sa edad na 13 at siya ay inaresto dahil sa pagnanakaw. Hinubol niya ang kanyang unang taon sa bilangguan sa paghahain ng tanghalian sa mga bilanggo. Sa buong kanyang kabataan, siya ay inaresto at kinasuhan ng maraming beses dahil sa mga kasong pagnanakaw at mga droga. Ipinadala siya sa Alcatraz noong January 20, 1960, bilang inmate number na AZ-1441. Si John William naman ay ipinanganak noong May 2, 1930 at si Clarence ay May 11, 1931, ay isinilang sa isang pamilya sa Donaldsonville, Georgia. Si Clarence at John ay naiulat na hindi mapaghihiwalay. Bilang mga kabataan, sila ay naging mga bihasang manlalangoy. Si Clarence ay unang nahuli dahil sa pagpasok sa isang istasyon noong siya ay 14 years old, dahil dito nagsimulang magnakaw ang magkapatid sa mga bangko at iba pang mga establishment. Noong January 17, 1958, ninakawan ng magkapatid ang Bank of Columbia sa Alabama. Sila ay nakatanggap ng 35 years na sentensya, at kinulong sila sa Florida State Prison Leavenworth Federal Penitentiary, at pagkatapos ay sa Atlanta Penitentiary. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatangka ng pagtakas mula sa pasilidad ng Atlanta, inilipat sila sa Alcatraz. Dumating si John noong October 24, 1960, bilang inmate na AZ-1476, at si Clarence naman noong January 16, 1961, bilang inmate na AZ-1485. At ang hindi nasama sa kanilang pagtakas ay si Allen West, ipinanganak noong March 25, 1929 sa New York City. Si Allen West ay inaresto ng mahigit 20 beses sa buong buhay niya. Siya ay unang beses na nakulong dahil sa pagnanakaw ng sasakyan noong 1955 sa Atlanta Penitentiary, pagkatapos ay sa Florida State Prison. Pagkatapos ng isang pagbalak na makatakas mula sa pasilidad ng Florida, inilipat siya sa Alcatraz noong 1957 sa edad na 28 at naging inmate na AZ-1335. Ang apat na bilanggong ito ay pawang magkakakilala na mula sa mga nakaraang pagkakakulong sa Florida at Georgia. Nang italaga sila sa magkakatabing selda noong December 1961, at ang isa sa kanila ay nakakita ng ilang lumang saw blades, nagsimula silang bumuo ng planong pagtakas sa ilalim ng pamumuno ni Frank Morris. Gamit ang mga crude tools, kabilang ang isang homemade drill na ginawa mula sa motor ng isang sirang vacuum cleaner, masusi nilang dinarina ang mga butas sa pader. At upang itago ang ingay na ginawa nila sa pagdidrill, sinasabayan ni Morris ng pagtugtog ng kanyang accordion sa oras ng musika sa bilangguan. Nang matapos, itinago nila ang mga butas gamit ang isang malita, isang piraso ng karton at iba pa. Sa likod ng mga selda, may isang hindi nababantayan na utility corridor. Dumaan sila sa corridor na ito at umakyat sa bubong ng kanilang cell block, kung saan dito nila ginawa lahat ng kanilang gagamitin. Sila ay gumawa din ng mga bersyon ng kanilang mga peking ulo mula sa sabon, alikabok, toilet paper, at toothpaste. Ang mga ulo ay ginawang makatotohanan gamit ang pintura mula sa maintenance workshop at totoong buhok ng tao, na nakolekta mula sa sahig ng barberya ng bilangguan.
Inilagay nila ito sa mga unan, habang ang mga damit at tuwalya ay inilagay sa ilalim ng mga kumot sa hugis ng kanilang mga katawan, na tila sila ay natutulog. Ang sinumang gwardya na tumitingin ay makikita silang mahimbing na natutulog sa kanilang mga higaan, ngunit sa katunayan sila ay nasa itaas na palapag na gumagawa ng mga kanilang gagamitin sa pagtakas. Dito, gamit ang mahigit sa 50 kapote na kanilang ninakaw, kasama ng iba pang mga ninakaw at naibigay na materyales, ay gumawa sila ng mga life preserver, at nag-assemble din sila ng isang 6x14 na balsa na goma, at maingat nilang tinahi ang mga ito. Gumawa rin sila ng mga sagwan na gawa sa kahoy, at sabay-sabay silang naghanap ng daan palabas ng gusali. Noong gabi ng June 11, 1962, handa na ang balsa, at oras na para simulan ang plano. Ang pag-asa ni Allen West na makatakas ay mabilis na nasira, nang mapagtanto niyang tumigas na ang semento na ginamit niya, dahilan para hindi siya makalusot sa butas na ginawa niya. Ngunit, sa oras na nagawa niyang palawakin muli ang butas, wala na ang kanyang mga kasama, kaya bumalik na lang siya sa kama at natulog. Samantala, si Frank Morris at ang dalawang magkapatid na ang Lynn ay tuluyan ng nakalabas sa kanilang selda. Mula sa service corridor, inakyat nila ang ventilation shaft patungo sa bubong. Halos nabigla ang kanilang pagtakas nang hindi sinasadyang nakagawa sila ng malakas na kalabog sa paglabas nila, ngunit sa kabutihang palad ay nagpasya ang mga gwardya na nakarinig nito na huwag nang mag-imbestiga. Pitbit ang kanilang mga gamit, bumaba sila ng 50 talampakan sa pamamagitan ng pag-slide pababa, sa isang tubo sa kusina, pagkatapos ay umakyat sa 2 bakod na barbed wire. Nagtungo sila sa isang gilid ng isla kung saan hindi sila matatanaw ng mga searchlight. Dito nila pinalaki ang balsa, gamit ang isang binagong concertina na ninakaw mula sa isang preso, at mga alas 10, sila ay tumulak at nagtungo sa direksyon ng Angel Island, 2 milya ang layo sa hilaga. Ang pagtakas ay hindi nalaman hanggang sa umaga ng June 12, dahil sa matagumpay na ginawa nila ng mga peking ulo. Nang ang mga gwardya ay nabigong gisingin ng 3 bilanggo, pumasok ang mga ito sa bawat selda, at dito natuklasan ang mga peking ulo, dahil dito, isang malaking operasyon ang ginawa sa paghahanap. Maraming ahensya ng militar at tagapagpatupad ng batas ang nagsagawa ng malawakang paghahanap sa himpapawid, sa dagat at sa lupa, sa sumunod na 10 araw. Iniulat ng Coast Guard na natagpuan ang isa sa mga paddle ng mga bilanggo noong 14 ng June, sa timog baybayin ng Angel Island. Sa parehong araw at sa parehong lokasyon, natagpuan naman ang isang wallet, na nakabalot sa plastik na kumpleto sa mga pangalan, address, at mga larawan ng mga kaibigan at kamag-anak ng magkapatid na ang Lynn. Noong June 21, ang mga piraso ng kapote, na pinaniniwalaang nanggaling sa balsa, ay natagpuan sa isang dalampasigan na hindi kalayuan sa Golden Gate Bridge. Sa kabila ng walang natagpuang mga bangkay, mabilis na napagpasyahan ng FBI na ang 3 bilanggong tumakas ay nalunod. Mula sa unang taon ng pagtakas nila Morris at magkapatid na ang Lynn hanggang sa kasalukuyan, maraming tao ang nagsasabing mali ang FBI, na ipahayag na patay na ang mga bilanggo. Noong Pasko ng 1962, ang iba't ibang miyembro ng pamilyang ang Lynn, ay nag-claim na nakatanggap sila ng mga card at postcard mula sa mga kapatid, na nagsasabing, kay inay, mula kay John, maligayang Pasko. Ang ina ng magkapatid ay nakakatanggap ng isang bon cost ng mga bulaklak, na ipinapadala sa kanya ng mga hindi nagpapakilala bawat taon, hanggang sa kanyang kamatayan noong 1973, at 2 napakatangkad na hindi pangkaraniwang kababaihan na may makapal na pampaganda ang iniulat na dumalo sa libing. Naniniwala ang mga miyembro ng pamilya na sila ay sina John at Clarence ang Lynn. Isa pa sa 11 kapatid ng magkapatid na ang Lynn ay si Robert, ay nagsabi rin na kung minsan ang telepono ay magriring at ang tanging maririnig ay paghinga sa kabilang linya. Sinabi ni Robert, ipagpalagay ko na ang lahat ng iyon ay maaaring mga kalokohan, ngunit marahil ito ay ang aking mga kapatid. Sinabi pa ni Robert na noong 1989, nang mamatay ang ama nila, 2 estranghero na may balbas ang nagpakita sa punerarya. Ayon kay Robert, tumayo sa harap ng kabaong at tiningnan ng 2 estranghero ang yumao, ng ilang minuto, pagkatapos sila ay umiyak at pagkatapos ay lumabas na.
Noong 2018, kinumpirma ng FBI na nakatanggap sila ng isang liham na sinasabing isinulat ni John Ang Lim. Sa liham, isiniwalat ni Ang Lim na pareho ng patay si Morris at ang kanyang kapatid na si Clarence. Sinabi ng natitirang bilanggo na ibibigay niya ang kanyang sarili kapalit ng pagpapagamot. Hindi na kumpirma ng FBI ang pagiging tunay ng sulat. Ito ba ang huling salita mula sa huling bilanggo na nakatakas noong 1962? Formal na isinara ng FBI ang kaso noong 1979, samantalang ang US Marshal Service sa kabilang banda, ay nagpaplano na panatilihing bukas ang kaso hanggang 2030. Ang aklat ni J. Campbell Bruce noong 1963, na Escape from Alcatraz, ay nagdodokumento ng pagtakas noong 1962, kasama ang iba pang mga pagtatangka sa pagtakas sa loob ng 29 years. Ang pelikulang Escape from Alcatraz noong 1979, ay pinagbibidahan ni Clint Eastwood, Fred Ward, at Jack Thibault, bilang sina Frank Morris, John Ang Lim, at Clarence Ang Lim. Sa 36 na mga bilanggo na nagsagawa ng 14 na pagtakas sa loob ng 29 years, 23 ang nahuli, 6 ang binaril at napatay, 2 ang nalunod, at 5 ang nakalista bilang nawawala at pinalagay na nalunod, kasama dito sina Morris, ang magkapatid na Ang Lim, at Theodore Cole at Ralph Rowe. Isinara ang Alcatraz noong 1963, hindi masyadong nagtagal matapos ang pagtakas. Ayon sa Federal Bureau of Prisons, ang desisyon na isara ang pasilidad ay ginawa ng matagal bago nawala ang tatlo. Ito ay isinara dahil masyadong mahal ang gastos kung magpapatuloy. Ang kapalaran ng tatlong partikular na bilanggo ay nananatiling misteryo hanggang ngayon, dahil maraming mga dokumento mula sa bilangguan ang hindi nahanap. Nakarating ba sila sa Angel Island, at pagkatapos ay tumawid sa Raccoon Strait papunta sa Marin County gaya ng pinlano? O ang hangin at mga alon ang nagdikta sa kanila? Nagawa nga ba ni Frank Morris at ng magkapatid na Ang Lim ang makatakas, mula sa isa sa mga pinakakilalang bilangguan sa buong mundo? At nabuhay nga ba sila ng ilang dekada bilang mga wanted? Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pindutin nyo na ang subscribe button, at like, share at bell button na din para sa ating mga susunod pang upload. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas!